What's up, magandang araw sa ating lahat. So for today's video, let's talk about online learning application. And then, pasensya na po kayo kung minsan lang po tayo makapag-upload ng video kasi medyo busy po tayo kasi nag-apply po tayo as a teacher sa public school dito sa amin. So, pero it doesn't mean na wala na akong ginagawa. Every now and then, nag-research po ako ng mga latest updates about the learning application na share ko sa inyo, no? Especially sa mga subscribers natin na solid, na always nag-aabang. Kahit yung ibang viewers natin na nag-aabang about online learning application. So, maraming latest updates. So, kung interesado ka, gusto mong malaman ang magiging content natin or topic natin ngayong araw, please tapusin mo itong video. And then kung bago ka pa lang sa aking channel, please do like and subscribe. Then hit na rin yung notification bell. Nang sige, notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload ko lang. Especially about online learning application. Kasi dito nyo lang malalaman lahat ng inyong mga hinahanap na sagot. Okay, so let's proceed. So kung napapansin nyo mga ka-lifestyle, napakaraming mga content creator ang nagko-content about online learning application. Meron ako isang napanood na isang channel na kumbaga ini-insist niya na meron ng mga small claims na pinapatong sa mga borrowers, I mean sa mga nag-abandon na kanila mga online learning application, which is hindi pa napatunayan, kasi alam naman natin pwedeng mabaliktad, especially kung meron tayong mga sapat na evidence na hinaras tayo, no? So far wala pa akong napatunayan, wala pa akong nabalitaan talaga na nagka-small claims sa court. I mean, pinatawag talaga sa korte and then nag-hearing. Wala pa. So, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga ganitong klaseng mga content creator, kasi kasi for the content lang talaga yung iba, no? Hindi kasi talaga sila totally naging biktima ng online learning application. That's why hindi nila alam, wala silang alam, no? And then aside of that, yung mga subpoena, demand letter, lahat po talaga yan is walang katotohanan, wala po kayong re-receive. Most of especially yung warrant of arrest, walang ganun, kasi yung ganung klaseng mga documents na ma-receive mo is, kung meron man, is posibleng gawa-gawa lang. And then kung meron man, so it's related sa ibang kaso, no? Pero pag sinabing yung online learning application mismo nagpunta sa NBI, nagsampa ng kaso against sa inyo, kahit small claim lang yan, makaka-receive na sa buena, demand letter, ibang usapan na po yan. Wala pong ganon. Wala pa po akong nabalitaan, wala pa akong nalaman, wala pa akong nakita, no? Sa lahat ng mga biktima ng online learning application na nagko-comment or nanonood sa mga videos natin, wala pang nagsabi na naka-receive sila ng small claim galing sa korte, na pinatawag na sila, na meron na sila talagang hearing, na kahit wala yung mga evidence talaga na makikita ko na kumbaga meron silang picture na nasa korte sila, walang ganun, So ibig sabihin mga ka-lifestyle, lahat ng mga ganun, mga subpoena is walang katotohanan. So wala kayong dapat ikatakot, So again, sa lahat po ng mga content creator na gumagawa ng istorya, ako actually dati naamin ko, minsan rin ako nakapagsinungaling sa inyo, pero nabawi ko na yun, kasi yun na nga, lahat naman talaga ng mga ginagawa nating videos or content is alam kong makakatulong, na at least then makakapag-idea, magkakaroon ng idea yung mga totoong biktima ng online learning application, wala akong pakialam kung gaano kalaki yung views ko, pumapasok na revenue, as long as ma-relate natin yung gusto nating iparating dun sa mga biktima talaga ng online learning application. Kasi hindi rin basta-basta yung dinaranas natin dati, naka-recover lang tayo, and then of course yung mga
ginawa natin, kung paano yun, sinishare lang natin. Again, huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi dyan na makukulong kayo, magkakaroon kayo ng subpoena, small claim, ha? Walang katotohanan po yun, no? Again, walang katotohanan, and never pong nag-complain yung mga NBI, I mean yung mga online lending application company sa NBI, no? Paano kayo magkakakaso? Even nga sa barangay, never po yan nagpunta sila, no? Never pong nakipag-communicate yung mga online lending application sa barangay. So yun lang ang gusto ko lang share sa inyo, kasi dumarami na talaga yung mga content creator na gumagawa ng content about online lending application na kumbaga kung ano-ano na lang pinagsasabi kasi hindi nila na-experience na. Ako, I'm not legal advisor, wala akong katayuan sa gobyerno, wala akong masyadong alam sa batas, no? Pero lahat po ng mga pinagsasabi ko dito, opinion ko, is pinag-aaralan ko po and then research ko po talaga, no? Kaya 100% authentic, I mean legit po talaga yung mga sinishare ko sa inyo. No, again, wala pang nakulong sa utang, walang pwedeng kasuhang biktima ng online lending application, pero it doesn't mean na sasamantalahin na natin yung ganung usapin na porket walang nakakulong sa utang, walang na-receive ng small claim sa galing sa korte, is mangutang na tayo kalat kanan, hindi babayaran. Mali po yun. Pero pag meron tayong inutang, responsibilidad po talaga natin yan. Pero pag nagkataon po talaga na walang-wala na tayo, pwede natin balikan yan pag meron na tayong sapat na pera pambayad, no? So sana naintindihan nyo ako. Pwede nyo takbuhan, I mean saglit lang, pero pag nagkapera na kayo, meron na kayo pambayad, pwede nyo balikan yan kasi hindi yan mawawala. Hindi mawawala yung account nyo as long as nakukontak pa kayo ng mga online lending application agent, hindi kayo titigilan ng mga yan, ano? So wag nyo lang walain yung SIM card nyo kung gusto nyo, kung meron na kayong sapat na pera pambayad, balikan nyo yung apps, magbayad kayo. Ganun lang kasimple, no? Pero pag sinabing makukulong kayo, magkakasuhan kayo sa Supreme Court, whatsoever, walang ganun mga kaletsad, maniwala kayo sa hindi. 2018 ako nagsimula sa online lending application content. So far talaga wala akong nabalitaan ganun, no? Kumbaga meron silang hearing, actual talaga, walang akong picture, walang video ako nakikita ganun, na nasa Supreme Court talaga sila, or sa barangay, kahit sa barangay wala. So meaning to say, wala. Sa akin kayo maniwala mga ka-lifestyle, kasi ako immediate po talaga ako na biktima, hindi ako nagpapanggap na biktima. Basta maniwala kayo sa hindi, lahat ng mga nababalitaan nyo about sa kulong Supreme Court is hindi totoo, okay? So again, this is Marco Lifestyle. Kung gusto nyo gumaan yung kalooban nyo, bisitahin nyo itong channel na to, kasi lahat po talaga ng opinion natin is kumbaga galing po talaga sa atin, no? Nag-aaralan natin. Yung lang mga ka-lifestyle, peace.